Lord Heavenly Father, salamat Panginoon sa morning na iyan pong binigay ulit sa amin sa bagong umagang ito. At humiling kami Panginoon ng ah, guidance at leading Panginoon sa lahat ng aming gagawin. Hindi Lord ang aming mga sariling mga kaisipan ang manguna Panginoon, kundi dalangin po kami. Tagabayan niyo po Panginoon ang bawat lakad at decision ng bawat isa this morning Panginoon. At dalangin po kami Panginoon sa pag-aaral namin na hindi Lord ang aming mga sariling mga filosofiya at prinsipyo ang manguna. Nalangin kami Panginoon na kayo ang maging naliwanag Panginoon sa aming pagbabasa ng Biblia Lord. Nalangin po kami na i-bless niyo po Panginoon ang mga kapatiran na nagbibiyahe pa lang papuntang bahay-sambahan, ang mga kapatiran Panginoon na mag-take ng exam. Bless niyo po sila Panginoon sa kanilang mga paghahanda at ganoon po Lord, dalangin po kami sa mga kapatiran Panginoon na nagbibiyahe po pa uwi. Bigyan niyo po sa Lord ng pag-iingat at kayo Panginoon ang mag-lead hanggang makarating po sila na safe. Salamat Panginoon ulit sa pagkakataong ito na binigay niyo po ulit sa amin para makapag-aaral ng inyong salita. Lahat po ito binabalik namin sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you very much. Let's all sit down. Tawagin natin si Brother Don para sa pag-lead sa ating pangunahing pag-awitan, no? At pag-awitan muna tayo at kung ano po ay tayo ay dapat mag-expect na every Sunday meron tayong pagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pagpuri at pag-awit, no? So, wag natin kalimutan bago tayo mag-start, very important, no, na meron kayong mga Bible sa inyong mga bags na bitbit. Huwag nyo makalimutan na lagi yan. Dapat kasi yan ang gagamitin natin sa buong araw. Okay? So, let's call Brother Don. Brother Don? Yan. Okay. Magandang umaga po sa bawat isa. Sa ating po pagsimula ay inaanyayahan ko po na tayo po ay magsitayo. Tayo po ay tumayo at tumawit po tayo ng pasiglang awitin. Buksan natin sa hymn number 223. Yeah. 223, awitin natin yung Nothing But the Blood. 2, 2, 3. Awitin lamang po natin from first hanggang fourth stanza. Nothing but the blood of the first verse na sing. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that
kundi sa dugo lamang ng Panginoon. Kaya sunod po natin sa hymn number, hymn number 76 sa Lumang Songbook. Awitin natin yung Redeemed. Redeemed, how I love to proclaim. Awitin lamang po natin from first hanggang fourth stanza. Redeemed, how I love to proclaim it. On the first verse now, sing. Redeemed, how I love to proclaim it. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed through His infinite mercy. His child and forever I am. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. Redeemed and so happy in Jesus. No language my rapture can tell. I know that the light of His presence with me doth continually dwell. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. Last verse now. I think of my blessed Redeemer. I think of Him all the day long. I sing for I cannot be silent. His love is the theme of my song. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. Maraming salamat sa ating tayo po yung magsipo. And cheers. Okay, so thank you very much doon sa mga awiting yan at tama ang ah, mga message na narinig natin, no, doon sa mga awitin. At sabi doon na tayo ay nagkaroon ng kaligtasan, nagkaroon ng pagtutubos. Hindi dahil tayo ay kayang maging mabuting tao, dahil meron tayong kayang gawin na maayos, mabuti. Kung hindi, ang sabi doon sa mga naawit natin, hindi tayo mabibigyan ng kaligtasan maliban kung hindi si Kristo namatay doon sa krus. Kaya yung una, nothing but the blood. At yung second tayo ay tinubos, no? Redeem. Kaya this morning sa ating pagpapatuloy ay mananalangin ulit tayo ng isang beses para sa paghiwa-hiwalay natin. Mahalaga na may Bibles kayo dahil diyan nyo makikita ang yung mga pag-aaralan natin ngayong umaga, no? Mga pag-aaralan ng bawat isa ngayong umaga. Sayang kung wala kayong Bible kasi hindi nyo makikita mismo, literal, kung saan nanggagaling yung ating pinag-aaralan. Ngayon, this morning, let's all stand as we pray sa ating pagdi-divide, no? Sa ating mga klase. Let's pray. Lord, we thank you this morning sa inyong binigay na pagkakataon, binigay Panginoon na opportunity para makapag-aral. We ask and pray, Panginoon, na kayo ang mag-lead at kayo, Panginoon, ang manguna sa aming mga bubuksan pag-aaralan ngayong umaga. We pray and ask, Panginoon, na kayo rin ang maging leader, Panginoon, sa lahat ng aming pag-aaral, Panginoon, at hindi, Lord, kami. At kami, Lord, ay susunod lamang sa inyong katotohanan. At nalangin po kayong, Panginoon, na huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na hindi namin mabigyan ng justisya ang inyong salita. Mabigyan namin, Panginoon, ng justice. At hindi namin, Panginoon, mabigyan ng sariling interpretasyon. Kundi, Panginoon, ay maging po kaming stricto sa pag-aaral po nito. Kayo lamang ang mapurihan, kayo lamang ang may taas, wala na iba. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, huwag niyo kalimutan, by the way, pag-pray.
yung isang teacher natin, no, na nag-exam ngayon. So let's pray for her sa kanyang exam this morning. Okay? So sa mga nandito, grab your Bibles at tayo po ay mag-aaral sa pag-aaral ng huling mga discussion sa baptism. Okay, so para sa lahat ng mga nandito na may mga Bibles, okay? Tayo po ay magkakaroon ng mga huling discussion po doon sa baptism. At pag-aaralan mismo natin yun ang galing doon sa Articles of Faith natin, no? Sa article number 15. Kasi doon sa ordinance of baptism, dahil alam na natin kung anong baptism, pangalawa, alam na natin yung iba't ibang baptism sa Bible, nalaman natin na merong pagkakaiba-ibang, no, Bibles, books sa Bible na nagbibigay ng iba't ibang picture ng bautismo. At doon natin nakita na importante na malaman natin yung iba't ibang bautismo na yun. Bakit? Kasi doon natin malalaman na yung bautismo ngayon, napaka-importante, ay dahil saan? Okay? At tungkol na saan? Para na saan ang bautismo ngayon? Ito ang ating pag-uusapan this morning. Para saan at ano na ang baptism para sa ngayon? Ano na ang baptism para sa ngayon sa simbahan? No? So, ayan, para sa lahat ng mga nandito, okay, wait lang. Para makita natin yung ano. Yan ang ating pag-usapan this morning. Pag-usapan natin last time yung tinatawag nating believer's baptism. At nalaman natin na ang purpose, no? Ang purpose ng bautismo sa simbahan, okay, ay para saan? Ito ay isang simbolo ng simbolo ng ating kaligtasan. Ibig sabihin, kung ikaw ay mabautismo, ikaw ay susunod sa bautismo, ipinapaalam mo na ikaw ay ligtas na, no? At pag ikaw ay inilubog at itinaas doon sa tubig na yon, yun ay simbolo rin ng ating kaligtasan. Mahalaga itong mga bagay na to dahil hindi lang basta ritual o tradisyon ang baptism. Ang baptism ay hindi siya na tradisyon na ginagawa. Kung hindi, ito, ang sabi nga natin, ito ay simbolo, ito ay deklarasyon, ito ay pagbibigay ng impormasyon sa tao, no? Na pag ikaw ay sumunod sa tubig ng bautismo, sa panahon ni Juan Bautista, pinapaalam nila na sila ay nagbago ng kanilang isip mula doon sa kanilang mga ginagawang nakamalian sa harapan ng Diyos, sa kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya sila sumunod sa bautismo. Pero ang sabi ni Pablo doon sa Acts na nabasa natin last Sunday, ay si John the Baptist ay nagbaptize para sa pagpapatawad. Pero si Kristo ay
nagbibigay ng bautismo ng Espiritu, at ang sabi ni Pablo doon, natanggap mo na ba ang banal na Espiritu? At ang sabi ng mga kausap niya na alagad ni Juan Bautista ay ano? Hindi pa namin natanggap at hindi pa nga namin alam o narinig na meron palang banal na Espiritu, no? At kaya sabi ni Pablo, yung itinuturo ni Juan Bautista na magliligtas sa tao ay si Kristo mismo, no? So, doon mismo sa puntong 'yon ay kinumpleto ni Pablo ang buong picture ng gospel. 'Di ba? And that's why napaka-importante na makita natin ang buong picture ng gospel ay importante para sa ating baptism, no? Hindi tayo basta mabibigyan ng pagbabago ng buhay o ng kaligtasan doon lang sa kasiguraduhan na ikaw ay maliligtas sa impyerno. Bakit? Kasi para lang siyang ticket. Wala naman talagang gusto mapunta sa impyerno. Pero ang point dito is lahat ng mga mananampalataya doon sa nabasa natin, lahat ng nagpipreach ng gospel, itinuturo pabalik kanino? Sa Panginoong Jesucristo. Siya ang sentro ng gospel, siya ang dapat makilala sa gospel, ang kanyang kamatayan at ang kanyang pagkabuhay. No? Ang gospel ay tanging ang ginawa ni Kristo sa krus. Ibig sabihin, mga kaibigan at mga kapatid, pag tayo ay sumunod sa bautismo, isa ang pinapakita dito. No? Ito ay simbolo ng ating kaligtasan. Ito ay public profession ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesus. Ano ngayon ang requirement nito ng believer's baptism? Ang requirement ng believer's baptism is this: narinig mo, naintindihan mo ang buong gospel, no? Hindi po sapat na ikaw ay nag-a-attend lamang sa simbahan. Ang bautismo, ibig sabihin, ikaw ay nakakilala na sa Panginoon at nagtiwala na sa ginawa niya, na ikaw ay mapapatawad, maililigtas ng Diyos kung ikaw ay magtitiwala at mananampalataya. Hindi sapat ang ating pagsisimba, hindi sapat ang inyong araw-araw na pananalangin or paggawa ng mabuti. Hindi po yung sapat at hindi yon ang magliligtas sa inyo. No? Kung hindi, ang pinaka-importante sa lahat ay ang buo. Ulitin ko po, ang buong gospel. Ano ang buong gospel? Ang kamatayan at ang pagkabuhay ni Kristo. Pagkakala ko pa, Brother David, ang gospel ay kung paano tayo maliligtas mula sa impyerno. No? Yun nga rin ang akala ko dati, no? Na ang gospel o ang mabuting balita ay ang paraan para ikaw ay maligtas sa impyerno. Pero habang inaaral ko palalo ang gospel, mas naintindihan ko, ang pagkaligtas mula sa kabayaran ng kasalanan ay resulta lamang. Hindi yon ang purpose o ang picture ng gospel. Ang picture ng gospel ay ano? Ipaalam sa tao na ang kanilang kasalanan ay merong kabayaran, pero meron nagbigay ng pag-asa sa atin. Hindi tayo pinabayaan. Isang Diyos na nagkatawang tao, yun ang gospel, na namatay para bayaran ng ating kasalanan at nabuhay para tulungan tayo na mabuhay at maglakad sa bagong buhay kasama niya. Nakita natin yon. Ang mabuting balita pala ay may kapatawaran sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus. Meron palang pagbibigay ng pagbabagong buhay kung ikaw ay magtiwala, no, sa ginawa ni Kristo sa krus. Bakit? Kasi wala palang makapagliligtas sa atin maliban sa ginawa ni Kristo sa krus. Bilang mga mananampalataya ng simbahang ito or nag-a-attend ka man lang, tatandaan natin to. Ang
believer's baptism ay secondary. Saan? Sa secondary lamang ito sa iyong kaligtasan. No? Hindi siya nire-require para ikaw ay maligtas. Mali. Kung hindi, ang requirement sa baptism, ikaw ay ligtas. No? Dahil yun ang picture ng isang mananampalatayang ibabautismo. Okay? At naintindihan natin na merong may apat na picture tayong nakita sa Acts last Sunday. Ito ay hindi naman ito formula, pero ganito yung napansin natin na pattern. Ano yon? Ang isang journey ng mananampalataya sa Acts, sa mga binasa natin, per context, hindi tayo umalis doon sa context, doon lang tayo nagbasa, naiintindihan natin na una, narinig nila ang gospel. That's the most important part, no? Hindi doon sinabi ng mga mananampalataya o ng mga preacher, umattend ka sa church. Hindi. Kung hindi, doon mismo sa kanilang mga lugar, doon sa kinatatayuan nila, nagpipreach sila, manampalataya kayo sa Panginoong Hesukristo. At ang pagsisimba, mga kaibigan at mga kapatid, ay resulta lamang ng isang tunay na mananampalataya. No? Hindi po ito requirement para ikaw ay maligtas at ipakilala mo na Kristiyano ka. Ibig sabihin pala, Brother David, kahit ikaw ay wala sa church, Kristiyano ka pa rin? Yes. Pero kung ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay magkakaroon ng gutom sa dalawang bagay. Ano yon? Una, magkakaroon ka ng gutom sa pagkilala, sa pag-aaral ng mga bagay tungkol sa Diyos. Magkakaroon ng gutom saan? Sa fellowship. Dahil gusto mong maging encouragement, gusto mong maging parte ng katawan ni Kristo sa lokal na lugar na yon. Kaya hindi mo papabayaan o hindi mo kakaligtaan ang tinatawag nating Lord's Day, no? Very important yung picture na yon. But the most important part is hindi po magsimba ang ating prompt sa mga tao. It's always tayong lahat ay makasalanan, kailangan natin ang Panginoong Hesukristo para tayo ay mapatawad ng Diyos sa mga kasalanan natin. That's the important part ng gospel. No? Ngayon, ito, paano yun, Brother David? Hindi kami marunong mag-share ng gospel, no? Well, meron tayong this coming Sundays, meron tayong gospel clinic, umattend kayo. Hapon po ito, no? Yung mga available, mag-i-start tayo March 15, that would be next Sunday. At kung kayo ay gusto nyong matuto na magbahagi nung inyong natutunan, nung inyong naintindihan at pinaniwalaan, then umattend kayo niyan, no? Yan po ay next Sunday ng hapon. Yan ay gospel clinic na gagawin natin. At mahalaga na meron tayong time, bigyan natin ng time yung ating pag-share ng gospel. Bakit? Kasi anytime, anywhere, pwede nyo pong maibahagi ang salita ng Diyos. And that's number one. The good news is told. Pangalawa, the message is trusted. Okay? Yun yung second sa journey ng isang mananampalataya. Yung mensahe ng gospel ay tungkol kay Kristo, tungkol sa krus, tungkol sa pagbabagong dala ng kanyang pagkamatay sa krus. Yung regalo ng kanyang pagkamatay sa krus ay ang kaligtasan at pagpapatawad ng kung sino man ang mananampalataya o magtitiwala sa kanya. No? Hindi yung buhay natin. Hindi yung
kung anong itsura ng simbahan, anong pangalan ng simbahan, hindi yun mahalaga. Ang mahalaga ay ang buhay ng Panginoong Jesucristo. No? Nakakasunod po ba? Okay? Ito ang mahalaga. Kaya, ang isang tao, mananampalataya sila, magtitiwala sila kay Kristo, hindi dahil nakita nilang mabuti kang tao or etc. Pero, mahalaga pa rin ang testimony kasi kung nakilala ka sa barangay nyo na masama, masama ang ugali, at nag-share ka ng gospel, sa tingin mo ba ikaw ay paniniwalaan? Siyempre hindi. Di ba? Kaya mahalaga ang testimony sa isang mananampalataya. No? Paano yung Brother David? Nasira ko yung testimony ko. Ano ang next kong gagawin? Ang next mong gagawin ay mag-repent ka. Baguhin mo ang isip mo dun sa ginawa mo. Humingi ka ng tawad sa Diyos at pagtapos nun, tanggapin mo ang consequence na babatikusin ka talaga ng tao. Pero pag sinabi sa'yo, di ba gumagawa ka ng ganito, ipakita mo. At sabihin mo na ikaw ay nagbago na at nasa Panginoon ka na. Dahil wala nang iba pang mas malinaw na example na ikaw ay mananampalataya maliban sa iyong kilos. Okay? Maliban sa kilos mo. Hindi ibig sabihin na nagkasala ka before ay hindi ka na pwedeng mag-share ng gospel. Pwede po. Dahil makikita naman sa iyo kung ikaw ay nagbabago o hindi. No? Nakakuha po ba natin? No? Na kaya mahalaga ang journey ng isang believer sa Acts na i-preach ang gospel, pinagtiwalaan ang mensahe ng Diyos. Pangatlo, ang pangako ng Biblia, kung sino man ang mananampalataya, ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Yun ang ating usual na naririnig. Ang pangako ng kalangitan, yun ay resulta ng ating pagtitiwala. Pero hindi nyo ba alam kung bakit tayo makakapunta ng langit? Hindi lang pala dahil na ikaw ay nagtiwala sa ginawa ni Kristo, kung hindi dahil ang Diyos ay merong pagpapatawad. Saan? Kung ikaw ay manampalataya kay Kristo, nandoon yung pagpapatawad ng Diyos. Ibig sabihin, kung hindi tayo magtitiwala sa ginawa ni Kristo, walang magbabayad ng kasalanan natin. Hindi tayo papatawarin ng Diyos, hindi tayo makakalapit sa Diyos. Ang daan patungo sa Diyos Ama ay walang iba kung hindi si Kristo. Kaya kung hindi tayo mananampalataya sa ginawa niya, hindi ka titingnan ng Diyos. Bakit? Babalik tayo sa pinakauna, sa pinaka-primitive na reason na problema ng tao. Ano yon? Gutom? Hindi. Tirahan? Hindi rin yun ang problema ng tao. Ang problema ng tao ay kasalanan. At lahat yan, meron tayo. Hindi kayo pwede magsabing wala. Kahit na nasa church kayo ngayon, I will tell you, at alam kong aamin kayo dito, pag uwi nyo ng bahay, merong mga tentasyon, merong mga kasalanan na pwede kayo patumbahin. And that's true. Diba? And that's why kailangan natin maintindihan, dahil may kasalanan, may kamatayan, at dahil may kamatayan, may impyerno, at dahil may impyerno, mga kaibigan at mga kapatid, merong kabayaran ng kasalanan. Pero tayo ay binibigyan ng pag-asa ng Diyos sa pamamagitan ng bagay na ito. Ano yon? Pinadala niya ang kanyang anak, bumaba siya dito sa lupa 2,000 years ago. Para saan? Para mamatay sa krus. At yung pagkamatay niya sa krus ay hindi lang basta trip niyang mamatay. Hindi po. Ang pagkamatay niya sa krus ay napaka-importante sa isang Kristyano. Bakit? Kasi hindi ka mapapatawad ng Diyos kung hindi ka makakabayad sa mga kasalanang ginawa mo. At ang pinaka-biggest twist sa lahat, hindi mo kayang bayaran. Sino magbabayad? Impyerno pala ako. Sino magbabayad? And that's the point of the gospel. Hindi naman siya ang nagkasala, pero siya ang nagbayad. Dahil ganon ang pagmamahal ng Diyos sa mga taong mga nagkasala sa Kanya. Pag-isipan niyo mabuti. Kung ikaw nga hindi mo matiis yung kapitbahay mong nang iinis sa'yo. No? At ginawang ka ng mali.
nasa isip at puso mo, hanggang mamatay ako, di ko makakalimutan itong ginawa mo sa akin. Pero ang Panginoong Kristo, sabi doon sa Romans 5:8, pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng ano? Na nung tayo ay makasalanan pa. Ano sabi ito sa Romans 5:8? Siya ay namatay para sa atin. Nakita niyo yun? No? And that's why, kung sino man ang mananampalataya ay bibigyan ng kapatawaran ng Diyos, bibigyan ng kaligtasan ng Diyos. And that's personal. No? Personal po yan. Hindi dapat nakadepende ang inyong pananampalataya sa ibang tao. Dapat nakadepende yan saan? Sa iyong sarili. Ikaw ba? Naiintindihan mo na makasalanan ka at pupunta ka ng impyerno? At naiintindihan mo ba na nandoon ang binibigay sa iyong pag-asa ng Diyos? Tumalikod ka sa kasalanan mo. Alamin mo na may kapatawaran. Saan? Sa Panginoong Kristo. Either na mabuhay ka, nakasama ang Diyos, o mabuhay ka sa dati mong buhay. That's your choice. Pero ang sabi ng Biblia, may kaligtasan, may kapatawaran sa Panginoong Kristo. Number 4, pagtapos ng pagtiwala sa ginawa ni Kristo sa krus, pagtiwala sa gospel, mapapatawad tayo. Ito ang miracle, no? Ito yung bulag na nakakita. Ito yung may sakit na napagaling, no? Ito yung mga miracles ni Christ. Tayo pala yun. Yung makasalanan, ginawang hindi makasalanan. Nakita niyo yun? Isang tao walang patutunguhan kung hindi papunta sa kabayaran ng kasalanan. Pero paano tayo naligtas? Paano ka pupunta ng langit? Hindi natin deserve ang langit. Hindi tayo deserve na mapunta sa langit. Pero paano tayo napunta doon? Dahil sa ginawa ni Kristo. Imagine that. Kaya grasya lamang ang mga bagay na ito. Wala sa atin. Hindi rin ako deserve na mapunta sa langit. Pero kung hindi dahil sa Panginoong Kristo, hindi tayo makakarating doon. Kaya siya ang daan. At pagtapos nito, pang-apat, doon na ang pagsunod sa tubig ng bautismo. Doon makikita natin na idideklara ang kanyang pangalan. Ang sabi ko nga sa inyo noong panahon na yon, kung ikaw ay magpapabautismo, pinapakilala mo na ikaw ay Kristiyano at tagasunod ni Kristo. Sa atin, parang, ay, okay, normal na yon, pero noong panahon na yon, mga kapatid, hindi. Hindi yon normal. Bakit? Kasi meron dong isa pang reliyon at hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ngayon, kung ikaw ay magpapakilala na ako ay tagasunod ni Kristo, bibigyan ka ng mata na ganyan. Bakit? Kasi meron kang Diyos-Diyosan. May isang Diyos lang, bakit ka nananampalataya sa dyan kay Kristo? Tao lang siya na nabuhay at namatay at nabuhay ulit. Di ba? Ganun ang tingin nila sa Panginoong Kristo. Hindi sila naniniwala na siya ang tagapagligtas. Bakit? Ang hinihintay nila ay isang malakas na conqueror na itataas ang Israel mula sa kanilang pinagkakalagyan noon. Ang pinakamahalaga makita natin, hinihintay nila isang malakas na tagapagligtas, ang dumating sa kanila ay namatay. No? Kaya hindi sila naniwala. Pero yun pala, sabi sa Isaiah 51, ay 51-53, yung kanyang pagkadurog ay ang kanyang tagumpay. Diba? Halos lahat ng mababasa natin sa New Testament, nakaramihan doon ay mga quotation, paraphrase ng ng mga Old Testament quotes. At isa na yon. Ang sabi ni Jan, darating ang magliligtas at darating ang panahon na merong sisigaw mula sa isang desyertong lugar at siya yun. Dumating siya at itinuro niya sino? Si Kristo. No? Lahat yun ay
mga nakapropesiya. Pero nangyari mula kay John the Baptist patungo kay Christ hanggang sa kamatayan niya sa krus, hanggang sa pagkabuhay ni Kristo sa krus. Dahil mga kaibigan at mga kapatid, wala nang iba pa tayong pag-uusapan sa baptism maliban doon sa kaligtasan na binigay ni Kristo. Diba? So, anong ibig sabihin nun? Kailangan natin maintindihan na ang pagiging Kristiyano pala ay hindi lang basta pag-church, no? Pagbabasa ng Bible, pag-attend ng prayer meeting para magpanalangin sa mga kapatiran, hindi lang pala yun. Pag ikaw, ang Kristyanismo mo ay nakabase doon sa pag-attend sa church, pagbasa ng Bible, pag-pray, at pag-attend ng prayer meeting, ikaw ay isang checklist Christian. No? Kristiyano ka dahil nagagawa mo itong mga bagay na to. Pero hindi yun ang pagiging Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano ay ano? Tagasunod ni Kristo. Ganun kasimple. At bakit ka nagsisimba? Dahil kay Kristo. Bakit ka sumasama para ipanalangin ang mga kapatiran every Wednesday? Dahil sa Panginoong Jesucristo, dahil sa ginawa niya sa atin. Kaya ang grasya na yun ay ginagawa rin natin para sa iba. Pangatlo, bakit tayo nananalangin? Dahil naiintindihan natin na tayo ay meron na connection sa Diyos. At pwede na tayong manalangin sa pamamagitan ni Kristo. Bakit tayo nag-church? Dahil ang simbahan, nandiyan ang katawan ni Kristo. Nandun tayo nakadikit. Nandoon tayo magagamit ng Diyos para ipakilala siya, para maging encouragement sa mga kapatiran natin sa simbahan, para papurihan at palakasin palalo ang simbahan. Kaya tayo nag-attend ng church. Para mabigyan ng nutrisyon. Tayo ay natututo sa pag-aaral natin every Sunday sa salita ng Diyos. Ngayon, kung boring ang salita ng Diyos para sa inyo, then isa ang ipinapakita nito. Wala kang sensitivity pagdating sa mga bagay ng Diyos. Kailangan nyo pag-isipan, nasa tama na ba akong pananampalataya? Di ba? Pwede kasing makaten kasi sa isang simbahan na walang preaching ni Kristo ng kaligtasan ng kasalanan. No? Puro tungkol sa iyong sarili. Yayaman ka, magtiwala ka lang sa Diyos. Gagaling ka, magtiwala ka lang sa Diyos. No? Ang kagalingan, ang pagkakaroon ng pera, no? Ang mga blessings na yan ay hindi major, yan ay mga minor lamang sa isang Kristiyano. Dahil kung yun ang basihan mo, paano yung mga Kristiyanong walang pera? Paano yung mga Kristiyanong may sakit? Paano yung mga Kristiyanong walang pagkain? Pero nandun ang pananampalataya nila sa Diyos. Ibig sabihin, hindi yun ang basihan ng pagiging Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano ay nakabase saan? Pananampalataya nila na may kapatawaran kay Kristo nung namatay siya sa krus 2,000 years ago. So mga kaibigan at mga kapatid, ito ang journey ng isang mananampalataya. Hindi lang ito ng mga tao sa atin rin. Kaya kung nasaan man kayo dito, narinig nyo na ang gospel, pinagtiwalaan nyo na ang gospel, ibig sabihin na patawad na tayo ng Diyos. At ang pangalan ng Diyos ay nadeklara nung tayo ay sumunod sa tubig ng bautismo. Ngayon, ito ang tanong, kung tayo ay hindi pa natin naiintindihan ang kabuuhan ng gospel, ano ba yung gospel talaga, Brother David? Ano ba talaga ibig sabihin yan? Ano ibig sabihin ng pananampalataya? Kung hindi mo pa talaga naiintindihan yan, maging kang honest sa iyong sarili. Bakit? Kasi diyan nakadepende ang iyong kaligtasan. No? Seryosohin mo ang salita ng Diyos. At kung nakita mo ang sarili mo na nagdududa ka at hindi mo pa alam, ito ang gagawin mo. Pagkatapos ng Sunday School, mamaya either nakausapin mo si pastor or lapitan mo ako. Pagtapos ng service, lapit ka at bibigyan natin ng oras. Ibibigay ko sa inyo ng buong buo ang picture ng gospel simula sa katotohanan na kung sino ang Diyos. Pangalawa, sino ang tao. Pangatlo,
ano ang problema? Bakit tayo pupunta ng impyerno? At pang-apat, ano ang solusyon na binigay ng Diyos para hindi tayo mapahamak sa kasalanang ginawa natin? Kung nakikiusap yan sa inyong mensahe niyan mamaya, lumapit kayo at pag-usapan natin. I-discuss natin yan. Okay? Ngayon, sa ating pagtatapos sa ating lesson, meron tayong mga konting bagay na lang natitingnan at pagtapos nito, I hope na intindihan natin, no? Ang haba ng lesson natin about baptism. Kasi nga, hindi lang basta lubog litaw ang baptism, hindi lang ganon. Yun pala ay napakalalim ng symbolism nito at may history rin pala ito. Hindi lang ito basta ikaw ay babautismohan sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kung hindi, ang unang nakita natin sa baptism ay baptism ni John. But actually, hindi ko pa sa inyo na-share, meron pa itong record sa Old Testament. Ang baptism ay isang sort ng, ano ba ibig sabihin ng sort? Isang uri ng paglilinis. Okay? Sa Old Testament. Pagdating sa panahon ni John, ito ay pagsunod na ikaw ay natumalikod na sa kasalanan at merong paglilinis doon sa pagbabautismo. Pagtapos noon, ang susunod na utos ng bautismo ay ano? Paglubog sa tubig sa pangalan ni Kristo dahil naturuan na ng mga itinuro ni Kristo. At kasama doon ang gospel. No? So ngayon, ito ang tanong natin, number 3. Number 3, what is believer's baptism for the church? Okay, kung pwede mo ilabas dyan, JM. Okay, number 3, what is the believer's baptism for the church? Letter A, tandaan natin to, konting reminders. Letter A, baptism is not done in order to obtain the remission of sins. Para sa church, hindi na po ito para mapatawad ka ng Diyos. Hindi na po sa bautismo ang kapatawaran ng Diyos. No? Dahil nalaman natin nung dumating si Kristo at namatay siya sa krus at nabuhay siya muli, ang kapatawaran pala ay matatagpuan na saan? Na kay Kristo na, hindi na sa bautismo. Obsolete na yung ikaw ibabautismuhan para malinis ang kasalanan. Kung ganito ang bautismo mo, kailangan mo ulit magpabautismo sa tamang bautismo. Ang bautismo ng isang mananampalataya. Mananampalataya na ha. No? So, baptism is not done in order to obtain the remission of sins. This is important. Why? Kasi merong mga churches na naniniwala pa rin hanggang ngayon na pag ikaw ay mabautismohan, ikaw ay malilinis at may kaligtasan sa pagpapabautismo. No. Malinaw sa Biblia, sinasabi, ang kapatawaran ng kasalanan ay saan? Saan? Sa pagbabautismo? Hindi po. Kay Kristo. Saan natin nabasa yung merong nakapatawaran sa pagbabautismo? Sa bautismo nino? Bautismo ni John the Baptist. Okay? At nabasa natin yon at sana nakasunod kayo doon. Ano? Letter B. Next. Baptism para sa simbahan. Letter B. Baptism is done. Kung kanina is not done, ngayon is done to declare that the believer has already been saved by the death and resurrection of Jesus Christ. At nabasa na natin yung Romans 6. Diba? Kaya, final conclusions na lang ito. Ang bautismo ay ginagawa para ideklara na ikaw ay namatay na kasama ni Kristo at nabuhay na rin kasama niya. And that's why, during discipleship, ito ang lagi kong binabahagi pagtapos ma-confirm ang pananampalataya ng isang mananampalataya. Kinaklaro sa kanya ang kalagayan niya. Hindi doon na sinasabing ikaw ay na Kristyano na, kung hindi ipinapaalam yung kalagayan mo kay Kristo. Namatay ka na kasama niya, nabuhay ka na kasama niya. Kaya ngayon, ikaw ay magkakaroon
ng pagkakataon na mabuhay kasama ang Panginoong Jesucristo ng isang maayos na buhay. Malaya ka na sa pagkakalipin ng kasalanan. Pwede ka na ngayon magdesisyon na talikuran ng kasalanan at sumunod sa Diyos. That's why, ikaw ay nagpapabaptize para ideklara na ikaw ay mananampalataya na. Okay? Now, let's move forward on letter C. Okay? Baptism is done to picture. Note that. To picture. Ano ibig sabihin ng to picture? Para ipakita. To picture in a most solemn emblem His death to sin and resurrection to walk in newness of life. Nung ikaw ay naligtas, ikaw ay namatay kasama ni Kristo at nabuhay na muli. Sa letter C, ang baptism ay ginagawa bilang isang picture. Picture ng ano? Pinaka malapit, no? Na emblem. Pinaka malapit na tulad saan? Pagpapakita saan? Sa kamatayan natin sa kasalanan at pangalawa, sa pagkabuhay muli para makapaglakad sa newness, know the word newness, sa kabaguhan ng buhay. Ano yung pagbabago niya, Brother David? Dating mabuti, naging masama. Hindi. Dating masama, ngayon binigyan tayo ng pagkakataon na mabuhay dahil kay Kristo. So, ibig sabihin, kung bakit ang Kristiyano gumagawa ng mabuti, hindi para maligtas. Kung hindi gumagawa tayo ng mabuti dahil niligtas tayo ng Diyos, dahil binigyan tayo ng pag-asa na gumawa ng tama. No? Dahil na kay Kristo na tayo ay binago na ng Diyos. Dati, wala tayong pakialam sa kasalanan, ngayon may pakialam na tayo. Every time nagagawa ka ng bagay, mag-iisip ka, Lord, tama ba itong ginagawa ko? Bakit? Kasi pinalaya ka na nga ng Diyos saan? Sa kasalanan. At dahil pinalaya ka na sa kasalanan, ngayon, ang isip ko, Lord, tama ba to? Lord, ito ba ay kasalanan sa iyong harapan? That's the newness of life. Sensitibo ka na saan? Sa Diyos, at sensitibo ka saan? Sa kasalanan. You see that? No? That's why ang baptism, pag nakita na ikaw ay nagpabautismo, isang pinapakita nun. Ano po yon? Na ikaw ay namatay na sa kasalanan at ikaw ay nabuhay na muli para maglakad sa bagong buhay na to. Kaya kung ikaw ay magsasabing Kristiyano ka, expected sa'yo na maglakad sa bagong buhay ng maayos na. Bakit? Kasi nasa Panginoon ka na. Kaya nakapagtataka na isa kang Kristiyano pero parang mahal mo ang kasalanan kaysa ang paggawa ng maayos sa harapan ng Diyos. No? Kung tatanungin natin ang isang Kristiyano, kung ano ba ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano, pag nagsabi siyang ang Kristiyano ay ang mga taong gumagawa ng mabuti, delikado yon. Bakit? Dahil walang mabuti, wala kahit isa, sabi ng Biblia. Pero paano tayo nakakagawa ng kabutihan? Dahil naiintindihan natin na mayroong Diyos na nagbigay ng pake sa ating mga hindi dapat bigyan ng pakialam. Nagbigay siya ng pake. Nagbigay siya ng pagmamahal sa atin. Kaya yun ang pinakita dito ng ating pag-aaral. Na si Kristo ang tanging makapagbibigay sa atin ng dahilan sa ating pagsasamba, sa ating pagsisimba, sa ating pagbabasa ng Bible,
sa ating pananalangin, si Kristo lahat, sa Kanya nakasentro, ang ating pananampalataya, wala nang iba. At ang baptism, ganun rin po ang pinapakita ng baptism. It is done to picture in a most solemn emblem His death into sin and the resurrection to walk in the newness of life. Letter D. Sa letter D, isa ito sa pinakamahalagang bagay na makita natin. Baptism is a prerequisite. Ano ibig sabihin ng prerequisite? Kailangan, no? Ibig sabihin ng prerequisite, ito ay needed. Ito ay required. When we say baptism is a prerequisite, ibig sabihin nito, ang baptism ay importanteng piyesa sa pagiging Kristiyano. No? Tingnan natin sa Acts chapter 2, verse 41 to 42. Okay? Open your Bibles now in Acts chapter 2 para sa ating letter D. Acts chapter 2, verse 41 to 42. Diyan na po kayo, say amen. Diyan na kayo? Sa inyong mga Bibles? Okay? (41) and 42. Nabasa pa lang natin ito nung Sunday, kaya siguro fresh pa ito sa inyong isipan. Pagkatapos ni Peter mag-share ng gospel, isa sa mga bagay na nangyari ay naintindihan ng mga nakikinig ang pinako pala nila sa krus, yun ang makapagliligtas sa kanila, yun ay ang Panginoong Kristo. At kung naintindihan nila yun, ang sabi sa verse 37, now when they heard this, they were pricked in their hearts, and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, ano ba ang gagawin namin? What shall we do? Sabi sa verse 38, sabi ni Pedro sa kanila, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remissions, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise ay para sa inyo, ang inyong mga anak, and to all that are afar off. Sabi sa verse 40, and with many other words, ay nag-testify siya at nag-exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. Iligtas nyo ang sarili nyo mula dito sa pabagsak, paurong na henerasyon. Ngayon ito pong gusto ko makita ninyo, kung bakit ang sabi natin, baptism is a prerequisite. No? Kung pwede mong maibabalik dyan sa letter D. Baptism is a prerequisite to membership in the church and Lord's Supper. Prerequisite ito, bakit? Hindi po yan parang papel na formal na fill up pa natin para maging member ng church. No. Ang membership ng church, ibig sabihin lang doon na ikaw ay tinanggap na mananampalataya sa lokal na simbahan na ito. No? Ikaw ay isang legit na kapatid, no? Na mananampalataya sa Panginoon. And that's the simplicity ng explanation kung bakit ang baptism ay prerequisite para maging membro ng isang lokal na simbahan. Pero hindi ibig sabihin nun na pag ikaw ay hindi na baptize, ay hindi ka na member ng buong katawan ng Diyos. Dahil tayo ay kasama sa katawan ni Kristo. Diba? Itong simbahan na to ay isang katawan na pinapakita. No? So, what does that mean? Makikita natin sa verse 41. Then they that gladly received His word were baptized. And nakikita nyo po ba ang dalawang tuldok sa inyong Bibles? No? Ibig sabihin niyan, pagtapos sila mabaptize, ito yung nangyari kasunod. Ito yung nag-entail pagtapos ng pagkakasabi diyan sa verse 41, silang mga nakarinig
tinanggap nila ng masaya ang salita ng Diyos at binautismohan sila. Kung nakikita niyo yung dalawang tuldok dyan, ibig sabihin, ito yung nag-explain anong nangyari pagkatapos. And the same day, dahil nabaptize sila, no? Dahil nabaptize na sila, they were added. You see that? They were added unto them about 3,000 souls. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of breads and in prayers. The question is this: sila ay nagpatuloy saan? Mag-isa? Hindi. Sila ay nagpatuloy kasama ng mga mananampalataya sa Jerusalem Church. Ano ibig sabihin noon? The way na sila ay nagpatuloy, ibig sabihin sila ay mananampalataya na. At the way na kasama na nila yung ibang mananampalataya, ibig sabihin sila ay tinanggap doon, nakasama doon, nung sila ay nabautismuhan kasi dineklara na nila ang kanilang sarili na tagasunod ni Kristo. That's why baptism is a prerequisite. Dahil diyan sa verse na nakita natin, wala tayong ibang way na malalaman na siya ay isang tunay na tagasunod ni Kristo maliban kung siya ay susunod saan? Sa tubig ng bautismo. And that's why ang isang tao ay makakasama natin sa ministeryo, sa laban ng pagpipreach ng gospel, sa fellowship at lahat ng mga gagawin ng isang simbahan para sa Diyos, na ang taong ito ay nagpakilala na siya ay Kristiyano. Importante itong bagay na to. Bakit? Kasi doon natin maintindihan kung bakit merong strictness pagdating sa paggagawa ng kahit na anong ministry sa church. No? Merong mga ministry sa church na very important na ikaw ay mananampalataya at ikaw ay isang baptized na mananampalataya. Why? Dahil meron kang authority at pinanggagalingan para sa ministry mo. No? Very important ang tinatawag natin na baptism because sa isang simbahan, hindi ito paper membership. Ito ay declaration membership na ikaw ay tunay na tagasunod ni Kristo. Ikaw ay nilubog para magpapakita, tulad na napag-usapan natin kanina, magpapakita ng kanyang kamatayan na namatay ka kasama niya at ng pagkabuhay ni Kristo na ikaw ay nabuhay na rin. Kanino? Sa Panginoong Jesucristo. Namatay kasama niya at nabuhay na kasama ng Panginoong Jesucristo. So that's why mga kaibigan at mga kapatid, diyan sa nabasa natin sa Acts chapter 2 verse 41 and 42. Kahit sa Lord's Supper, sa pag-take ng Lord's Supper, pansinin nyo, diyan sa verse 42, nasa ng Lord's Supper diyan? Wala naman Brother David eh. Yes, tama. Yung breaking of bread. Kasama po siya doon. No? So, hindi lang sila nagpatuloy, kung hindi, nagpatuloy sila sa doktrina, sa mga turo ng Diyos, sa turo ni Kristo, nagpatuloy sila doon, sumunod sila doon, at patuloy nilang sinisikap na baguhin ang buhay nila ayon sa liwanag ng Biblia, kasama ang mga mananampalataya sa simbahang yon. Sama-sama silang nagpapatuloy. Hindi lang yon, sama-sama rin sila sa fellowship. No? Importante ang word na fellowship sa Bible. Why? Kasi ang fellowship, by the way, ay hindi yan yung pagsasama-sama lang, hindi yan. No? Hindi yan yung pagsasama-sama lang ng mga Kristiyano. Actually, in-explain ng fellowship sa ganito. It's the edifying of the church. Paglago, pagbuo, pagpapalakas ng isang simbahan. Paano yun nangyayari? Pag nagsasama-sama yung mga mananampalataya. Paano yun nangyayari? Dahil na ibabahagi ng bawat isa ang ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Ano ang nangyari
nung sila ay maligtas at paano sila dinadala ng Diyos habang nagpapatuloy sila sa buhay. That's fellowship. Hindi lang yun yung kasiyahan. Bakit? Kasi pag nawala ba ang kasiyahan sa isang simbahan, wala na bang fellowship? Hindi naman tayo nagpe-fellowship dahil masaya tayo. Tayo ay nagpe-fellowship dahil ano? Dahil meron tayong iisang Kristo. May isang Diyos tayo. May isa tayong pananampalataya. Kaya kahit na malungkot ang lahat dahil merong isang mananampalataya ang nag-grieve, tayo ay may fellowship pa rin. No? Nagpapalakasan tayo. Ini-encourage natin yung kapatid na nanghihina dahil may nangyaring masama sa kanya. That's fellowship. Nakukuha po ba natin? No? It's not about happiness. It's not about being together. Fellowship is about being a church. Mga mananampalatayang pinipiling sumama at makipagtipon dahil yun ang kanilang katawan. Yun ang kanilang kasama sa lakas at paghihina. Yung mga tulad nilang mananampalataya na niligtas mula sa kasalanan. No? Nakuha po ba natin? Importante ang baptism because it shows that you are a Christian and you can be yung word doon ay makapag-participate at ma-accept doon sa local body dahil alam ng mga tao doon na ikaw ay isang tagasunod ni Kristo. No? Because you follow sa baptism. Note natin. Okay? Next. Note. Konting note lang. Sige. Ang ceremonial washing of sins is only pictorial. Ibig sabihin, no? Na yung paglilinis ng kasalanan ay pinapakita lamang doon sa baptism. Pero hindi nalilinis dyan ang kasalanan mo. Dahil doon sa nabasa natin last Sunday, kung naalala nyo, there is forgiveness of sins in the Lord Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Ang kapatawaran ng kasalanan ay sa Panginoong Jesucristo. Okay? Napakahalaga na makita natin na ito ay only na pictorial. Ano ibig sabihin ng pictorial? Ipinapakita niya nung baptism na yun na ikaw ay namatay na kasama niya at nabuhay na sa bagong buhay na offer ng Diyos sa atin. Kaya, ibig sabihin nun na ikaw ay nagpabaptize na, ikaw ay mananampalataya na, ligtas ka na, ikaw ay tinulungan na ng Diyos, ikaw ay binigyan na ng kaligtasan ng Diyos, ikaw ay napatawad na ng Diyos. No? And that's why we call it pictorial. Therefore, next, all valid baptism must be administered by the authority of a true New Testament of the Church. Bakit? Kasi I believe na kung ikaw ay tamang baptist, hindi ka naniniwala na ang baptism ay makapagpapatawad, ay makapagliligtas. No? And ang valid lamang na baptism ay yung pagbabautismo para ipakilala ang Panginoong Jesucristo. And that's what we call valid baptism. No? Ngayon kung ang baptism mo ay hindi ganon, okay, next point. Therefore, okay, if any so-called Baptist church ay nagtanggap ng alien immersion, anong ibig sabihin, Brother David, ng alien immersion? Naglulubog ba tayo sa tubig ng mga alien? Hindi. Ibig sabihin ng alien ay ano? Alien ay, example, hindi nyo ba alam kung bakit natin tinawag na alien ang mga aliens? Dahil hindi sila taga rito. Yun yung point. No? Pag ang isang Baptist church ay tumanggap ng isang baptism na
baptism para mapatawad ang kasalanan, bakit ka nabaptize doon sa church na yon? Kasi nagpatawad, dahil yun daw yung way para mapatawad ako sa aking kasalanan. Pag tinanggap yon dito, that's invalid. Mali yun na baptism. No? Dahil ang sabi nga natin, ang baptism na ngayon is in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit to show na ikaw ay Kristiyano. To publicly declare that you are a Christian. No? That's why it's not a scriptural Baptist church. At ang mga ordinances nito ay hindi valid. That's why, mga kaibigan at mga kapatid, importante ang simbahan. Bakit? Kasi sa church, doon mo makikita ang iyong na ginagawa ay tama ba o hindi. Meron kang hawak na ang tawag natin ay doctrines. Itong pinag-aaralan natin, articles of faith, ito ang doktrina ng church na ito. Pagdating sa baptism, pagdating sa Diyos, pagdating sa Bible, pagdating kay Kristo, pagdating sa creation, pagdating kay Satan, meron din palang doctrine about kay Satan. Yes. Bakit may katuruan tungkol kay Satan? Kasi kung ngayon tatanungin mo ang isang normal na Kristiyano, ano ang pagkakaalam mo kay Satan? Pagka tinanong mo ang isang bata at ang sinagot niya ganito, siya yung may sungay, may sungkod. Hindi yun ang tamang Satan. Bakit? Meron palang tamang Satan, yes. Siya ang pinaka magandang anghel sa kalangitan. So imagine kung gaano siya katindi pagdating sa temptation. You see that? Kaya maintindihan natin ngayon kung bakit gano'n siya kalakas sa temptation. Why? Kasi siya ang pinakamaganda doon sa kalangitan. Pero hindi niya malalagpasan ang kagandahan at glory ng Diyos. Siya ang pinakamaganda sa anghel, pero hindi lumagpas ang kanyang galing at kadakilaan sa Diyos. At nagrebelde siya mula sa kanyang sariling kagustuhan. No? That's Satan. yung sinasabi, may sungay, kulay pula. Saan yung galing? Galing yung sa mga pinapanood ng mga matatandang Kristiyano hanggang ngayon, dala-dala, may sungkod, 3 sungkod. Saan yon? Hindi nyo ba alam kung saan pinapakita yung mga bagay na yon? No? At saan rin ang galing yung picture na ang mga devil, ang hari ng impyerno? Alam niyo kung saan? Galing yun sa isang literature na sinulat, ang tawag doon ay Dante's Inferno. Narinig niyo na yon? Matagal na literature na yon. Meron daw 7 layers ang hell. You see that? Okay? At ang naghahari sa bawat layer ay mga devil. You see that? Huh? Diba? Yan. Kaya, magbasa kayo ng Bible nyo, hindi puro. Yes po. Yun po, hindi natin alam ang pananampalataya ni Satan. Opo. So, yung sabi ni Pastor, ito yan. Ang pananampalataya ni Satan ay iba sa pananampalataya natin. Bakit? Bakit? Dahil yung hindi natin alam tungkol kay Satan is ganito. Ito ang difference natin. Tayo hindi natin nakita ang Diyos. Pero si Satan, pinaglilingkuran niya, pinupuri niya ang Diyos sa kalangitan. You see that? That's the difference ng ating paniniwala. Kaya, kung pagdating sa belief, wala tayong panama doon kay Satan. Kasi alam niya at kilala niya ang Diyos. Tayo hindi natin nakita. Pero nakikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng ng Biblia. Okay? So kaya tama yung sabi ni Pastor, very important na makita natin
na si Satan ay hindi siya kaaway. Siya ay naging kaaway pero dati siyang kaalyado kasama ng Diyos. Kaalyado talaga, no? Tapos nag-ibang partido. Gumawa ng sariling partido. Oh, wait lang, wala tayong politika dito, ha? Ano to? In-explain lang natin na gumawa siya ng sarili niyang paksyon. Okay? Bakit? Kasi nag-invite siya ng mga ibang anghel para lumaban kanino? Sa Diyos. Okay? So, naintindihan po ba natin? Importante na may tama tayong doktrina at ang tamang simbahan ay merong maayos na listahan ng doktrina na pwede nyo pag-aralan, pwede nyo panghawakan pag tinanong kayo, anong pinapaniwalaan ng simbahan nyo? Ito, articles of faith. At pagdating sa baptism, we believe that baptism is very important. Hindi siya pwedeng basta ka lang magbaptize. Dapat may authority ang nagbabaptize. Tamang church, tamang doktrina ng baptism. Hindi kung ano-ano. Ikaw ay magdideklara ng iyong pananampalataya. Ipapakilala mo si Kristo at ilulubog ka dahil ikaw ay ipinapakilala na namatay na kasama niya at itataas ka doon sa tubig para ipakilala na ikaw ay nabuhay na rin kasama niya muli. No? At ikaw ay makapaglalakad na sa bagong buhay na ito. That's why, mga kaibigan at mga kapatid, because it's already 10, ito ang ordinance ng baptism. Pagka sinabi natin ordinance, utos. Kaya, stricto tayo sa baptism. Hindi pwede kung sino lang, okay, sino gusto pa-baptize, magtaas ng kamay, lubog ka, taas. Hindi. No, we are very strict. Bakit? Kasi pagka binaptize mo yon at hindi ka sigurado na siya ay mananampalataya, yung gumawa ng baptism ang mananagot sa Diyos. Because it's not the proper way. At hindi yun ang pinakita ng mga apostol sa Biblia. Tandaan po natin, tayo ay tagasunod lamang ni Kristo. Hindi tayo ang gumagawa ng sarili nating mga doktrina, sarili nating tradisyon, no? Pag tayo ay hindi na sumusunod sa Biblia, wala tayong authority. No? Wala tayong authority. Example, ikaw, bilang isang leader, no? Meron kang mga kasama sa inyong tahanan na dinadala mo pagdating sa simbahan at sa Diyos. Pagdating sa usaping kaligtasan, pagdating sa usaping Diyos, pwede kang mag-suggest, magbigay ng advice. Pero pagdating doon sa Brad, dapat ang suot mo dapat color red, no? Or sabihin natin, dapat hindi mo na kinakain yung mga ganito. Di ba? Bakit? Di ba? Ngayon, pag nagsabi ka dahil gano'n ang Kristiyano, mali yun. Ipakita mo. Pakita mo sa Bible. No? Bakit sinasabi mong wag na yung gagawin? Bakit yun mali? At kung wala sa Biblia, ibig sabihin you are making your own laws. Diba? Kaya meron tayong mga tinatawag na clear sins. Meron tayong mga tinatawag na gray areas. Ano yung gray areas na yun, Brother David? Yun yung mga area na walang malinaw sa Bible, may ini-imply, kaya dapat mag-ingat tayo. Example, ganito. Pagdating sa music. At ito, ganito rin ang kaisipan ko noon, pero ngayon nagbago. Dahil sa salita ng Diyos, why? Yung pag-iisip ko noon, lahat ng worldly songs ay masama. Naniniwala ba kayo doon? Dahil kung ganon, with the same argument, pag hindi sa Diyos, masama. So lahat ng mga inaaral ng mga tao na hindi sa Diyos ay masama. Siyensya, matematika, and the other subjects sa school. Di ba? Meron pang ganito. Yung mga gumagamit ng drum sa church, di ba? Yan ay sa devil. Bakit? Kasi yan daw ay
na ginagamit sa sa pagsasamo ng mga devil at spirits. Ang tanong, yun ba ang ginagawa nila sa church? Yes or no? Di ba? Yan ay usapin ng legalism at ipag-pray natin na magkaroon tayo ng time na pag-usapan yan. Pero ipinapakita ko sa inyo kung bakit importante na maging specific tayo sa Bible. Dahil pag nagtanong ka, may nakasulat ba sa Bible na ang drums ay masama? Wala kang makikita. Pero bakit sa church hindi natin yung ginagawa? Kasi prefer natin ang solemn. Prefer ng church na ito na magsamba na walang instrumento makapagbibigay ng kahit na maliban sa mensahe ng inaawit natin. Ganun kasimple. Hindi dahil masama ang drums, hindi dahil masama yung electric guitar, dahil ang church natin, ever since, we prefer solemn worship. No? Walang drums, walang kahit na ano-ano. Bakit? Kasi ang gusto natin, as much as possible, yung mensahe lang ng Diyos, yung tono, yun lang ang magdadala sa atin. Habang binabasa natin, kinakanta ng bibig natin, to God be the glory, great things He. Yung mensahe lang na yun ang makapagdadala sa isa Diyos. Wala nang iba. Diba? Walang ibang nakakapag-energy sa'yo maliban doon sa mensahe. Nakuha natin? Bakit? Para napunta tuloy tayo sa, Hindi. Gusto ko lang sa inyo explain. Mahalaga na maintindihan natin. Dapat ang doctrine natin, biblical and sound. Hindi katang-isip lang dahil ayaw mo lang, sabi na ng Bible. Pakita mo. Ipakita natin. Kaya, that's why, meron tayong articles of faith para makita natin yung mga pinapanampalatayahan natin. Okay. Nakaupo ba natin? Grabe naman yung na Brother David. Bigyan ko pa kayong example. Yung mga musician. Okay? Ang mga musician ba, dahil sila ay Kristiyano, hindi na ba sila pwede tumugtog ng worldly song? Problema yon. Bakit? Sino ba yung magbibigay sa kanila ng ibang trabaho? Yun yung gift na binigay sa kanila ng Panginoon, ang tumugtog. So, ibig sabihin ba ay hindi na sila pwedeng magkaroon ng mga gigs sa labas. Mawalan sila ng work. Di ba? Saan tayo nililinya doon? Pagkasalanan. Pagkasalanan na pinopromote, nagtutugtog ka ng yung mga kantang nagpo-promote ng violence, drugs, sexual implications, at yung mga bagay na hindi nakakapuri sa Diyos. Yes, Pastor. Kakainin mo sa katagalan eh. So kaya tayo bilang Kristiyano, sabi mo nga may gray areas. Oo, alam natin na pwede yun kasi ang talent mo is music. Opo. Pero kung ikaw magulang, hindi mo hayaan ang anak mo na doon siya talaga kasi alam mo ang mangyayari sa kanya sa tagal ng panahon pag wala ka na. Sino pang gabay niya? Kung puro lang music ang kanyang buhay, di ba? Kung yung music na yung maglalayo sa kanya sa Diyos, ay why napapayagan mo siya doon? O kaya sa pagiging dancer? Di po ba? So, kaya ang sabi mo nga, kung ano nasa Bible, sabi doon ng Biblia, kay kay Joshua, huwag kayong kakaliwa, huwag kayong kakanan. Opo. Tumuloy kayo sa inuutos ng Panginoon. Thus saith the Lord. Di po ba? So, yun po ang sa tingin ko na mas safe ako bilang magulang kasi kung ang taling music dahil ang tinutugtog nila ay rock, sa tingin mo ba sa maghapong katutugtog niyang rock, hindi siya ma-influensyahan ito? Bilang na tayo ay mga nakakaintindi ng mundo. Kapag ka ikaw na-entangle, ikaw ay naging sanay sa mundo, nadikit ang puso mo sa mundo, ay hindi ka makakaalis yan agad-agad. Pwede kang lumubog yan. Siguro po, yun ay agree ang iba dyan, ang iba naman hindi. Opo. Okay, so thank you so much. Yan, okay. So, very good perspective po, and which is, yun ang dapat sa mga magulang. No? We are very important doon sa perspective, importante yung pagtingin dapat natin sa
perspective na yun na binigay ni Pastor. Dahil bilang magulang, ang pinaka-safe, sabi ni Pastor, ay ano? Saan? Iiwas sila doon. Di ba? Dahil kung bata pa sila, mabilis sila doon madadala. Di ba? Which is yun ang importante na perspective. And that's why we call that gray areas. Ang tawag yun ay nuance. Maraming case-to-case basis. Kaya, very important mga kapatid, na ikaw ay biblically grounded. Dahil kung hindi, wala. Gagawa tayo ng sarili nating doktrina na hindi na doktrina ng Bible. Okay po ba? Clear? Okay, that's why, yes po. Opo. Anak niya, naturuan niya, halimbawa, teacher pa naman siya, tapos yung tinuturuan niya, nakikita natin na naka-entangled na doon sa mundo, gumagawa na ng kamunduhan, dahil yun ang kanyang buhay eh. So, paano natin ngayon ikukurikim na sinasabi na tayo ay grounded sa Bible? Ayun. So, kung meron pong sin na ginagawa, church discipline, yung tao na yon. So, mawawalan siya ng trabaho? Hindi po, ng ministry sa church. Yun po, di ba? Mawalan siya ng ministry sa church, idadaan siya sa church discipline dahil yun ay public sin. Pag gumagawa ka ng kasalanan and nagpo-promote ng kasalanan, example, na kumakanta ka ng kanta na nagpo-promote ng drugs, didisiplina ka ng simbahan. Bakit? That's promoting sin. So, tatanggalin ka sa ministry, Okay. kakausapin ka ni pastor, one time and two time. Yun nga yung sabi ng mga young people ang tawag namin yan doon, mau-office ka. No? Yun ang ano namin doon. Kaya, merong point na ganun. Kaya, may church discipline yan, meron niyang proseso, makakabalik ka lang sa Panginoon kung ikaw ay hindi na, aminado ka na at hindi mo nagagawin ulit yung pagpo-promote ng ganong kasalanan. Especially sa mga artists natin, sa mga nagpipaint, sa mga yung mga musician, or doon sa mga let's give also the case doon sa mga sumasayaw. Kasi meron tayong mga kapatid na may gift naman sa dancing. Pero hindi nga lang tayo nagpapadancing dito kasi nga solemn ang ating ano. Okay? So, nakukuha po ba ang nuances pagdating diyan sa bagay na yan? And that's why doctrine is important. Okay? And ang doctrine, ano ang shield ng doctrine? Sarili nating intellect? Hindi. Ano po ang shield ng doctrine? Ito. Okay? Nakuha po ba? Okay, so, nadelikado rin na mag-disciple pag ikaw ay hindi grounded sa Bible. Kasi, saan ka kukuha ng i-disciple mo? Di ba? Kung hindi lang dahil dito. Okay? So, ibig sabihin, mga kaibigan at mga kapatid, diyan sa pinag-usapan natin, kahit sa baptism, we are scriptural. Scriptural tayo in every way sa lahat ng ating mga ministry at nagagawin. Okay? So, lastly, sa pag-end natin, the ordinance of baptism is very simple. Balikan natin yung ating pinakaunang verse, yung utos ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew. Okay? Buksan po natin. And we will close with this. Matthew chapter 28, verse 16 hanggang 20. Okay? And we will close with this. Verse 16, nandiyan na po ba kayo sa amen? Matthew chapter 28, verse 16. Basahin natin ng ano sabay-sabay ito. Okay? As we close. Okay, verse 16, ready? Read. Then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. 17. And when they saw him, they worshiped him, but some doubted. And Jesus came and spake unto them, saying,
All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Ghost, teaching them, look at this, to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Mga kaibigan at mga kapatid, as we close, ang ordinance ng baptism, ang utos ng baptism, ay hindi lang ito basta option. Ito ay required sa isang Kristiyano. Kasi ito ang nagpapakita na ikaw ay handa ng sumunod sa Panginoong Kristo. No? Handa ka ng sumunod sa kanyang katotohanan. Handa mo ng talikuran yung mga kasalanang nagagawa mo publicly or privately sa isip mo, sa puso mo, nakagawa ka ng sin. Handa ka ng talikuran ng mga bagay na yun. It is very important na makita natin ang ating pag-share ng gospel ay merong authority kay Kristo. At ang ating baptism ay may authority kay Kristo. Hindi pwedeng maputol yan. Na kahit sino na lang ang pwedeng gumawa ng mga bagay na to. Dapat merong tamang church, merong tamang nag-overseer, merong nagbabantay sa inyo na simbahan pagdating sa inyong mga ministries dahil importante ang doktrina at teaching sa Bible. At ang baptism ay nakapalibot sa doktrina at teaching. No? Lahat ng ating pinag-uusapan, even sa salvation, ay nakapalibot sa doctrine and teaching of Christ. Kung wala siya doon, hindi dapat siya lalabas sa ating mga bibig. Okay? Nakuha po ba natin? Amen po ba? Parang seryoso ko yan, but really, ito ang pinaka-ano dito, ang pinaka-point. Ang utos ng baptism ay utos. Hindi siya option. Utos siya. Sabi ni Peter ano pa nakapaghihintay sa inyo? Ito na yung tubig. Magpabautismo na kayo. Ang sabi niya doon sa mga nagtatanong na mga bago mananampalataya. Magpabautismo na kayo because it is a command. Okay? So, bago tayo mag-end, meron pa tayong kahit na 3 or 4 minutes, meron bang question? Bago tayo mag-end. Questions? Questions? Meron mo ba? Okay? Okay? Yes po. Basta. Ayong ano po, kasi sabi mo doon ay utos, dalawang ordinansa. Kung baga sa munisipyo may ordinansa, di mo pwedeng i-violate yon. Apo. Kasi ordinansa, utos talaga. Yun lang po. Yan po. Apo. So, maliban sa baptism, meron pang isang mahalagang iniutos sa atin. Alam niyo kung ano? Assignment niya yan. Okay? So, sa ating mga Baptist, we read the Bible and we see 2 ordinance. Okay? Ano yung 2 ordinance na yon? That's up to you to discover. Okay? Wala mo na mag-google, ang gawin nyo ganito. Nasa Acts chapter 2 rin. Doon sa binasa natin, and they continued. Ano yung mga ginawa nila doon? Kasama doon yung isang iniutos ng Diyos. At pag nakita nyo, ganito gawin nyo. Balikan nyo nung panahon na kung saan ginawa yun ni Kristo at makikita nyo kung saan niya iniutos yun. Gawin nyo ito as often. Mhm. Okay? So, ayan. Bawal na spoiler, sis. I-spoil mo na. Assignment nyo yan. Okay? At sa Sunday, meron tayong recitation. Yes, mo. Kasi siguro kaya in-ordinance ni Kristo yon kasi lahat yung nakaturo sa Kanya. Opo. Kanyang buhay at yung gospel talaga. Yung dalawang ordinance na yun. Opo. So, yun po ay, tama po yung sabi ni Pastor. At malalaman nyo yun sa Sunday at sa mga next Sundays kung bakit isa rin yun sa iniutos ni Kristo. Ito tungkol sa ating pagkamatay kasama niya, pagkabuhay kasama niya. Yun naman ay tungkol rin sa Kanya. Hindi ko na masyado elaborate kasi nga assignment niyo yun. Ito ang gagawin natin. Ano ang pangalawang ordinance o yung utos sa mga Kristyano? Pangatlo, pangalawang question, para saan yon? Para saan yon? At pangatlo, bakit importante yon para sa isang simbahan at mananampalataya? Okay? So yun ang inyong assignment. Tandaan nyo yun. At sa Sunday, presentation tayo. Ay, sige po.
Okay po. Okay, so mga question patungkol sa baptism. Sige po sis. For the sake of the discussion, brother, a question po, ano po ang appropriate age for baptism? Definitely not a baby, though. Hindi tayo maglalagay ng age kasi hindi naman naglagay ng age sa Bible. Pero ito ang pinaka-main na basis. Ano yon? Comprehension. Bakit comprehension? Kasi naintindihan niya ang gospel. Hindi po prerequisite ang age. Ang prerequisite, naintindihan mo ba ang kompletong gospel ng Panginoon at nananampalataya ka dito? That's the requirement. Kung pwede mo dyan, JM, may palabas yung requirement ng Believer's Baptism Letter D. No? So, doon pinapakita sa atin na ang requirement sa baptism ay hindi yung age, hindi rin yung saang church ka or ano, hindi. Ang requirement lang doon is simple. Do you believe in the Lord Jesus Christ? If you are a believer at gusto mong sumunod sa Panginoon, kahit ikaw ay 15 years old, 10 years old, as long as you understand. Kaya bago ang baptism, meron tayong discipleship para doon ma-clear at kung hindi man sa'yo clear, ma-review sa'yo ang baptism bago ka magpabaptize. Ayan. Hindi yan. Doon sa number 2, letter E, sa Believer's Baptism, meron dong requirement. Pagtapos ng purpose, merong requirement. Okay? So, ayan, kung para rin bigyan pa natin ng isang ano doon, ito. Meron naman mga churches, mostly sa Presbyterian, na nagbabaptize ng kanilang mga bata or baby. So sa kanila naman ang kanila namang argumento doon ay dahil yun ay pasok sa covenant ng Diyos. Okay? And that's the reasoning nila doon, which is sa atin naman that's unscriptural. Okay? So doon tayo sa nakikita lang natin as a Baptist, wala tayong nakitang baby, ang nakita natin doon ay mga nanampalataya sa Panginoong Kristo. So, sana yun ay clear sa atin. Okay? So, ayan, ang requirement, hindi yan, next. Yan, purpose, meron diyang requirement, pakilabas na lang yung requirement dyan. Okay? Ayan. So, nasagot ba yung iyong question? So, ayan. Yeah, sana clear. Okay? Hindi po sa edad, kung hindi saan. Ang ating requirement ay ano? Ikaw ay mananampalataya. Ikaw ay believer. Okay? Meron pa bang question bago tayo mag-end? Wala na? Okay, sige. Kung kung meron, mamaya pwede niyo ako lapitan, pag-usapan natin. So, sa ating pagtatapos, let's all stand as we close this morning para tayo naman ay maka-prepare sa ating morning service. Let's pray. Malangin tayo sa Panginoon. Lord Heavenly Father, we thank you this morning sa inyong napakadakilang lesson sa amin tungkol sa baptism, Lord. We thank you, Panginoon, na meron kami, Panginoong strict na judge, which is ang Biblia, Panginoon, sa lahat ng aming mga doctrines at pinag-uusapan, especially sa utos ng bautismo, Panginoon, na makikita namin na merong malinaw na purpose at requirement ito, at kung para saan ito, Panginoon, sa isang church. We thank you, Lord, dahil dito ay nakilala namin ang mga kapwa namin mananampalataya sa Diyos na handang sumunod sa inyo. Papasalamat po ang Panginoon at kayo pong mapurihan sa mga susunod na aming gagawin sa umagang ito. Lahat po ito pinupuri namin sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus ang tagapagligtas. And the people of God say, Amen. Okay, let's have a break at kita-kita tayo ng 10:25.